May, sa awa ng Diyos, no, may mga naging karelasyon tayo. Pero, hindi umabot. Pero teka, kaya gusto lang malaman, ilan yun? Ilan yung makatotohanang relasyon na yan? Siguro, tatlo? Tatlo. Oh, nadami na yun, na tatlo, Isang high school, tapos, bago magtapos ng high school, yung isa pa, then nung nagkolehiyo. Nung magtatapos ako ng kolehiyo, may isa. At maniwala kasi hindi, lahat na naging karelasyon ko, walang closure. Bakit? Siguro ng mga panahon na yun, natatakot ako ng formality, ng breakup. Kasi lahat ng mga babaeng naging karelasyon ko, minahal talaga ako. And nahihiya ako na humarap na hindi ako 100 masaya na karelasyon sila na makikita ko nasasaktan sila. Pero question, nagkaroon ba ng chance na hindi sinasadya, nagkasalubong kayo, nagkita kayo, o napag-usapan ba, bakit hindi tayo nagkaroon ng closure? Totoo lang wala ng mga pagkakataon. Pero nakita ka na nila na ito na. Siguro, no, Ito na si Roy. Lalo na yung sa kwentong Pilipino. Kasi ngayon lang ako nagpapakita kung ano nakikita na ngayon ng mga kakwentong Pilipino. No? Physical kumanaan nyo. And pamamaan ko ngayon ng pamumuhay. And di ko na alam kung sa talawak ba ng ating digital ngayon, kung nakikita nila. Okay. I'm pretty sure nakikita nila yan. At nagda-like ka, di ba? Nilike ko yan. Nakita mo naman ang mga followers na niya, no? Di ba? Maarangkada na ang kwentong Pilipino. Congratulations sa mga... Karamdaman, no? Nandoon na yung mapangahas na tanong. Isa-isa na yan, ha? Ayan. Ano, ito, todo na ba natin? So, ito na ang next na katanungan. Tahasang tanong. Kailan mo nalaman na ikaw ay part ng LGBTQ+. Alam mo, Miss Shane and Spotify, papasok. Bata pa lang, alam ko na. Okay. Alam ko na. 7 years old lang ako, alam ko na. Barbie na. Kasi, the way, hindi, kung ano ako ngayon, yung paglakad ko, pananalita ko, yun ako ng bata ko. Siguro, ang ipinagpapasalamat ko na lang, nagkaroon ako ng pamilya o magulang na hindi nagtanong kung bakla ka ba o hindi. Hinayaan nila akong lumaki, pero nandoon yung paalala. Baka, ngayon nga, pag binabalikan ko, iniisip ko, baka yung mga paalala nila, baka sakali na mabago ka pa. Na lalaki ka, ito yung mga gawain ng lalaki. So, ginagawa ko naman. Sumasama ako sa tatay ko sa bundok. Pero, na nagagat ang tatay ko sa babaga kasi gawain ng lalaki, bundok. Pero pag inutusan ako ng nanay ko ng gawain bahay, ang bilis ko. So, hinayaan nila ako. Yun naman yung pinagpapasalamat ko na bata pa lang ako, alam ko na, at alam ko sa sarili ko na sinubukan kong tahakin ang isang ganda na mag-aayos ng aking kasarian. Pero, tulad ng sinabi ng isang advisor ko, no, Roy, ginawa mo na ang pakipagrelasyon dahil mahal ka. Then, subukin mo na rin, lumabas ka sa shell. At subukan mo na rin magmahal kung ano yung tinitibok mo. Pero isang tanong ko lang, sabi mo, di ba, parang hinahayaan ka nila. Pero can you say that 100% sure sa dami ng pamilya mo, lahat sila talaga tanggap ka nila by heart? Alam mo, sa pakiramdam ko habang lumalaki ako, nararamdaman ko yung pagtanggap. Bilang ko. Pero hindi niya siguro matatanggap kapag nagkaroon ako ng isang karelasyon na kapwa lalaki. Or hindi nila kayang makita na na ang isang katulad ko ay ginagawang gawaan ng mga tao sa komunidad. Ayan ang maganda. Napakaganda ng pamilya mo, no? Kasi hindi lahat ng part ng LGBTQ ay ganyan ang nararanasan. Most of them, di ba, parang... May mga magulang na tahimik lang. Tahimik lang na
pinagmamasdan ka. Tahimik lang na pinapanood lahat ng ginagawa mo, lahat ng nangyayari sa buhay mo. Minsan may mga magulang kasi na hindi sila yung uupo kayo, mag-uusap kayo, anak, ito ba yung, ano ba nangyayari sa'yo? Merong mga ganong magulang eh. I must say, kasi ako, syempre, alam mo naman na nasa LGBT community tayo. Marami rin ako mga friends na ganun din yung mga cases nila, na may mga magulang sila na umabot sila sa edad nila na never kinwestiyon kung ano yung nila, pinili nilang sitwasyon sa buhay nila. And mahirap yan eh, kasi speaking of di ba, identity crisis, yung sinasabi mo kanina, dumating ba sa punto ng buhay mo na nahirapan kang tanggapin o i-weigh kung saan ka ba talaga saan ba talaga ako? Ito ba para sa babae ba talaga ako o para sa lalaki ako? Anong magiging... Nahirapan ako na timbangin yung sundin kung ano nagpapasaya sa akin yung mga panahon na yun. At sundin yung nararapat na hindi masisira o hindi mabibigyan ng tansya pagkilala sa pagrespeto sa amin, sa pamilya namin, sa buong komunidad. So, nahirapan ako for the longest time. And ngayon lang ako, siguro dahil na matatag na ang aking ako na yung bumubuhay sa sarili ko. Ako na yung nag-decision sa sarili ko. Kaya siguro nagagawa ko ng mga bagay na dapat kong noon ka sana nagawa. Alam mo, napakagandang topic niyan kasi it's very relevant sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Alam niyo na kung ano yung mga issue na nangyayari ngayon, no? Na may mga taong hindi tanggap, and then some of the kabataan dumadaan sa identity crisis, at yung iba hindi alam kung ano yung identity crisis. So, coming from you, it's a big help talaga sa ating community and sa mga kabataan. At saka gusto ko din yung sa parents mo, yung kasi hindi natin alam, Hindi natin alam kung mahirap i-handle. But I think yung ginawa ng parents ni Blue Roy, talagang it's an opener na not all the time you have to talk, you have to scream, o kaya kailangan i-drag mo yung anak mo pababa. Kasi nakita mo naman, ang ganda ng kinalabasan, di ba? Ganda pa rin talaga, especially sa mga kabataan ngayon, maigi pa rin talaga na mas lumapit tayo sa magulang natin. Kasi walang ibang pwedeng makaintindi sa atin kundi magulang natin. Marami tayong mga kaibigan, especially sa entertainment, na na-mention na rin sa ngayon, di ba? Pero alam niyo yan. Pero nakikita natin kung paano nila pinalaki, minahal, tinanggap. Masakit, may mga, for sure, mayroong mga ganong, din sila moments sila sa buhay nila na bakit nagkaganon nga. Minsan din sa buhay nila, kinwestiyon din nila si God. Was it ever a time na ikaw mismo, kinwestiyon mo si God na, God, bakit ako naging ganito? Bakit hindi na lang ako talaga naging lalaki? Bakit hindi mo na lang ako ginawang babae? Kasi ito na talaga yung nararamdaman ko di ba? So, ayun. Alam mo siya, siguro, tamang panahon na rin para maibahagi ko din yung itong kwento ng buhay ko na hindi alam kahit yung mga kapatid ko. Okay. Dumating ako sa punto ng pagtatanong sa Diyos kung bakit inilagay niya ako sa estado ng ganitoong uri ng kasalanan, sa pagiging isang LGBTQ. Kasi, nung panahon na tayo ay binuksan natin ang puso natin magmahal sa isang kapwa lalaki at sinubukan natin maging magtagrelasyon. Sinubukan kasi yun ang pupuno doon sa isang space sa puso mo. Pero siya pala yung naging dahilan kung bakit napatanong ako sa Diyos dahil nung tinanggap ko sa buhay ko, naging biktima ko ng physical abuse na relasyon. Hindi ko alam kung tama ang sumugal sa ganoong pag-ibig, pero habang nararanasan ko ang ganoong uri ng pang-aabuso ng physical mula sa isang karelasyon, hindi ko na ilalabas sa pamilya. Hindi ko kayang ilahad kasi
ang prinsipyo ko, wala sila doon sa mga panahon na nag-desisyon ako na maging bahagi ang taong yun sa buhay. Kaya, yun, dumating ako sa punto ng buhay na, Diyos, na bakit mo hinayaan na maranasan ko ang ganitong uri ng pang-aaway. Pero sabi nga nila, di ba, minsan yung mga ganong pangyayari sa buhay natin, yun ang nagpapatibay din sa atin. Paano tayo nagiging buo din, diba, sa mga susunod na chapter ng buhay natin. Nung naka-recover ka dyan sa naging karelasyon mo na physical abuse, naisip mo ba na pwede ko rin bang gamitin ito na maging testimony ako para sa ibang tao? Total, nandito na rin lang naman ako sa isang komunidad na to at maraming mga nakakaranas din nito. Ito bang kwentong Pilipino, isa rin ba itong reason, diba? Reason para mabukas ang pintuan para sa mga taong alam mo rin na may pinagdaanan din ng katulad sa iyo. Alam mo siya, no, ang kwentong Pilipino, nabuo siya sa pangarap ko talaga na una, no, dahil gusto kong tahakin ng landas na binibigyan ko ang pagkakataon ko na sana makilala ko ang isang Miss Corina Santos. Okay. Pangalawa, mahal ko talaga ang pakikipag-usap. Kasi kahit nung tayo ay nasa sekundarya, ang dami ng mga estudyanteng lumalapit sa akin, humihingi ng mga advice. So, kuya, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? So, ang kwentong Pilipino, ang isang paraan ko na ang bawat tanong siya ng puso. Okay. So, may mga tanong ako sa panauhin ko na nanggagaling sa puso ko, pero tanong ko yun sa sarili. Tinatanong ko siya dahil gusto kong malaman kung ano ang magiging perspektibo ng taong yon. Paano ba kami magiging sagot? Okay. Paano ba kami ng magiging outlook? Paano ba kami ng pag-atake sa pag-resolve ng isang problema kapag tinanong ko siya? Ibig sabihin parang gusto mo yung tao na to dapat maging level kami pagdating sa usapin. Yun ba yung pwedeng mangyari ba dapat doon? May ganon, pero gusto ko lang makuha kung kapag ako ang tinanong niya, paano ba kami ng sagot? Parang sinasabi niya yung kasi sa isang bagay, maraming pwedeng maging sagot. So, maraming pwedeng maging realidad. Kunyari ako, pinili kong maging singer. Pero at the same time, pwede din ako maging nurse. Pwede din ako maging accountant. So, tinitignan ni Blue Roy doon sa na yun. Kung tinanong ko ba siya kung anong gusto mong maging profesyon, yun din ba kaya ang magiging sagot niya? So, it's medyo malalim siya, pero yung realidad ng buhay, marami siyang pwedeng puntahan. Maidadag ko lang. Kwentong Pilipino, gusto ko siyang maging isang legasiya, no? Isang alaala ng isang Blue Roy, na sa mga panahon na may mga pagkukulang ako ng komunikasyon, no? ng pakikipag-ugnayan sa mga taong malalapit, no? Puso ko nagiging bahagi ng paglalakbay sa buhay. Mga taong nakilala ko noon na nagbigay kulay at nagbigay aral sa buhay ko. Gusto ko na ang kwentong Pilipino, kapag nakita nila ako, hindi man nila ako nakikita na, nakakausap nila. Kapag nakikita nila yung kwentong Pilipino, nabubuhay sa alaala nila kung sino ako sa kanila. At talagang dapat hindi huminto ang kwentong Pilipino dahil marami at marami pang boses at marami pang mga kwento ang dapat mapakinggan, di ba? And, na-mention mo nga kanina si Miss Corina. So, kung bibigyan ka ng pagkakataon na ma-interview naman si Miss Corina, ano yung pinaka mapangahas na tanong na pwede mong ibato sa kanya? Minsan na naman magtatanong. Oo. Gusto ko na ang tanong sa kanya. Tapos binigyan ka lang niya ng sige, 10 minutes lang to interview me. Ang itatanong ko sa kay Miss Corina, una, paano niya nakakayang pakipagsabayan sa mga taong mas magaling sa kanya? Okay. Maganda 'yon.
Kasi di ba, sa panahon ngayon, iba-iba na ang pamantayan ng galing ng bawat tao. Sa panahon niya, sa panahon ko, siya yung itinutuloy kong pinakamagaling sa larangan ng pagdalahad ng iba't ibang kwento. Totoo. And ngayon, Matapang ngayon, umiikot na ang pagbabago dahil sa teknolohiya. Ang dami ng pamantayan ng pinakamagaling. So sa puso ko, ang magaling pa rin. Huli na tayo. Yeah. Parang sa'yo, di ba? Simula nung nasilayan ko ang Born Diva, Pumasok tayo sa Born Diva, okay. Hindi ko nakalimutan na may isang shame talaga na tumatak sa isip ko. Sabi ko sa'yo, di ba? Minsan sa isip ko dahil ako ay nagkolehiyo. Yeah. Pero nung nakita ka ulit, bumalik, tumaliwa sa isip ko na, ay wala. Walang, hindi. Hang ako yung Sarah Geronimo, hang ako yun, pero Miss Shane pa. Uy, grabe naman. Uy, masyadong ano na. Sarah G, ano ba? I mean, di ba? May mga tumatatak sa puso natin. No, di ba? Na kahit ang daming sumusulpot na magagaling, kahit maraming sumusulpot na mga pagbabago, kapag pinag-uusapan yung paghanga mo sa tao, mananatili siya. Kahit maraan yung mga maraming panahon. Pero kay Fatima, di ba? Siya yung naging daan. Bakit siya bakit meron tayong Blu-ray ngayon? Bakit ako buong tapang na gumawa ng kwentong Pilipino? Dahil noong mga panahon na tayo ay walang tiwala sa sarili natin, siya yung nandyan, laging nanonood. So sabi ko, okay, itutuloy ko na ang ganitong klase ng pakikipagkomunikasyon dahil may isang taong niniwala. Yes. Yung ngayon sinasabi natin, hanggat may naniniwala sa'yo, kahit isa lang yan. Pero tinawa naman yung isang tao na yun, ilan na ang namunga. Tapos may mga awards ka pa. Ay, grabe. May mga awards pang natatanggap siya, no? And nakaka-proud. Sobra. Napapansin, no? Napapansin tayo. Oo. Yun na naman ang mahalaga na inumpisahan mo ng may puso yung ginagawa mo. Kasi ang hirap nun kapag more on ano ka lang ang tawag dito yung ratings, diba? Minsan ganun lang pagka nag-put up ka na isang show, pag Ayaw mo na. Wala na. Tsaka laman tapang ni Blu-ray, nung nasa Kumu kami, lahat kumakanta. Kanta lahat ng mga streamers. Siya lang ang nag-iisang nag-i-interview, nagbibigay ng mga kung ano. May interview me. Yes! Diba? Interview. Oo. Tapos sabi ko, naging interested niya ako na panoorin ka. And, parang, at saka at the same time, yung situation namin. At doon nag-umpisa ang mga mapahangas na mapanghas na tanong. Ayun. Kaya sabi ko, supportahan ko to kasi ibang laban ng buhay nito. Ayan. So, ayun. And ako naman, kaya naman ako naging ganun sa'yo kasi aside from very interesting, ang talino mo, ako talaga gusto ko din talagang sumusupport ng, hindi lang yung mga sikat, yung mga, kumbaga sa mga local artists, mga gano'n. Na especially sa Kumu noon. Kaya noon naging naging ate star. Hindi dahil sa singing, it's because every time na may papasok sa Kumu, ate paano to? Paano yan? Ang sarap tumulong. Ang dami mong natulungan doon, di ba? So, yun naman yung isa sa mga purpose natin kung bakit go tayo sa Kumu. Pero yun na nga, mabalik tayo sa ating Blu-ray. Marami kang nakwento na katulad sa mga madilim na bahagi ng buhay mo, mga malulungkot na pangyayari sa buhay mo. Kailan mo nasasabi sa sarili mo na kailan ako masaya o kailan ako malungkot?